Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 951, Hand Over the Four Elements Divine Fire. Sinundan ni Adele si Emer Duncan sa kaibuturan ng spiritual vein. Gaya ng utos ng kanyang guide, naglabas si Adele ng ice blade na gawa sa walang ugat na tubig mula sa kanyang spatial container. Pinutol niya ang koneksyon sa pagitan ng Four Elements Divine Fire at ng lupa mula sa base nito. Ang Four Elements Divine Fire ay nagmistulang apoy, ngunit kapag hinawakan, wala itong nilalabas na init. Maingat na inilagay ni Adele ang Four Elements Divine Fire sa isang kahon na gawa sa obsidian para sa pag-iingat at inilagay ito sa kanyang space bracelet. Sige. Salamat, Panginoon ng pamilyang Duncan. Mahinahong sabi ni Adele. Adele, Napangiti si Emer Duncan, nag-aalangan na magsalita. Nang marinig ito, walang pakialam na sumagot si Adele, huwag kang mag-alala. Pagbalik ko sa Panglay Ferry Island, magpapadala ako ng batch ng cultivation resources at treasures gaya ng ipinangako. Bukod pa rito, magpapadala ako ng master mula sa Panglay Ferry Island para protektahan ang pamilyang Duncan. Mula ngayon, ang pamilya Duncan at Panglay Ferry Island ay maaaring mapanatili ang pakikipag-ugnayan. Nang marinig ito, bakas sa mukha ni Emer Duncan ang saya. Ang Four Elements Divine Fire ay walang silbi sa pamilyang Duncan. At least, wala pa silang nadiskubreng gamit para dito. Ang pakikipagkalakalan nito para sa isang batch ng mga mapagkukunan ng paglilinang at pagkakaroon ng Panglay Ferry Island bilang isang kaalyado ay isang mahusay na deal. Buti na lang, matino si Ricardo para hindi makipagkumpetensya kay Adele. Kung hindi, natalo ang pamilya Duncan, naisip ni Emer Duncan sa sarili. Sige, hindi na ako magtatagal. Makatitiyak ka, ang Panglay Ferry Island ay hindi magiging default sa kasunduang ito. Darating ang mga gamit at ang master within a week or at most a month, mahinahong sabi ni Adele. Oo, hindi ako nag-aalala. Pero Adele, hindi ka ba magpapalipas ng gabi? Ang iyong mga sugat ay tila hindi pa ganap na gumaling, sabik na sabi ni Emer Duncan. Hindi na kailangan. Umiling si Adele at agad na umalis sa spiritual vein. Nang makuha ang Four Elements Divine Fire, gusto niyang bumalik sa Panglay Ferry Island sa lalong madaling panahon para makipag-ugnayan sa kanyang guide at sa nakatalagang artifact master para maiwasan ang anumang komplikasyon. Ang pagpapagaling sa kanyang mga sugat ay magiging mas ligtas pabalik sa kanyang sekta. Ang pananatili sa pamilyang Duncan ay walang layunin. Kung may anumang pagbabanta, sino sa pamilya Duncan ang makakapagtanggol sa kanya? Dahil dito, nagpasya si Adele na bumalik sa kanyang sekta magdamag. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, natapakan niya ang kanyang Fire God Sword at lumipad sa himpapawid na parang isang ethereal fairy, na naanod palayo. Sa sandaling iyon, naging malamig ang ekspresyon ni Ricardo habang tahimik na sinusundan siya. Umalis na. Hey, panunuyan ni Ricardo sa loob. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, lumipad si Adele gamit ang kanyang espada. Pinili niya ang mga bulubundukin o ilang na lugar upang maiwasan ang mga mataong lugar at makaakit ng atensyon. Kung hindi, maaaring kumalat ang balita sa mga social media app sa umaga. Habang lumilipad siya sa isang maburol na lugar, biglang lumitaw ang isang figure sa gitna ng hangin sa kanyang harapan, humakbang patungo sa kanya sa himpapawid at sa wakas ay huminto sa kanyang harapan. Ricardo, ikaw ba yan? Nanlamig ang mukha ni Adele habang nagtatakang tanong. Sinuri niya si Ricardo, naguguluhan. Ang taong ito ay malinaw na nasa Hollow Void Realm lamang. Paano siya mananatiling naka-airborne ng ganoon katagal? Mayroon ba siyang ilang hindi nakikitang artifact na patuloy na sumusuporta sa kanya? Oo, ako ito. Walang ekspresyong tumango si Ricardo. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Adele na parang pinipigilan siya sa haba ng braso. Oo, may pag-uusapan ako. Tumango si Ricardo at inilahad ang kamay kay Adele. Ibigay mo ang Four Elements Divine Fire kung ayaw mong mamatay. Sandaling natigilan si Adele sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Anong sabi mo? Gusto mo ibigay ko ang Four Elements Divine Fire? Ricardo, nagbibiro ka ba?
Tumawa si Adele na parang nakarinig ng kalokohang biro. Bakit naman ako magbibiro sa'yo? Sa tingin mo ba ganoon ka kaakit-akit? Malamig na ngumuso si Ricardo, mabagsik ang ekspresyon nito. Sa sumunod na segundo, naglabas siya ng matalim na aura at nangingibabaw na sinabi, narating mo na ngayon ang Shattered Void Realm at wala na sa ilalim ng plano ng proteksyon ng Seed of the Star Path. Kung atakihin kita, walang gagawin sa akin ang organisasyon ng Order Warden. Hahaha, hindi napigilan ni Adele na tumawa ng mapanukso sa kanyang mga sinabi. Tumingin siya kay Ricardo na puno ng hinanakit ang mga mata at ngumisi, so, sinasabi mo na gusto mo akong atakihin. Kung ganoon, hindi ako magiging mas masaya. Pagiling ng kanyang mga ngipin, kumikinang ang kanyang mga mata sa sama ng loob. Nag-alala ako na hindi ka pa nakakarating sa Fragmentation Void, kaya hindi kita ma-attack. Pero kung atakihin mo muna ako at papatayin kita, wala ring sasabihin ng Order Warden Organization. Halika, hinihintay ko ito. Napalitan ng masamang ngiti ang mukha ni Ricardo. Ganun ba? Pagkatapos ay ayon sa gusto mo. Dahil doon, sumugod siya sa ere at sinuntok si Adele. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, ang tunay na enerhiya ni Ricardo ay nakabawi ng 80%. Ang kanyang panloob na mga pinsala ay halos gumaling dahil sa Energy Primordial Technique ng Dragon. Halos kalahati na ang kanyang lakas sa pag-iisip. Sa ganitong estado, handa na siya para sa labanan. Sa kabaligtaran, ang mga pinsala ni Adele ay nakabawi lamang ng halos 30%. Ang kanyang protection na Immortal Grade Golden Bell ay nabasag ng demonyo ni Kendrick ngayon at hindi pa nakakabawi ng lakas nito, kaya hindi na ito magagamit. Dahil sa mga pangyayaring ito, kung hindi kikilos ngayon si Ricardo, kailan siya? Kahit na lumalamig pa rin ang kanyang divine ability ng Sky Shaker, 60% tiwala si Ricardo na kaya niyang pabagsakin si Adele. Kung hindi, sa kanyang peak state, mas magiging mahirap siyang harapin. Ang kanyang ginintoang kalasag na kampanilya lamang ay maaaring hindi malalampasan para sa kanya. Napagpasyahan na kumilos, ngayong gabi ang gabi. Kabanata 952, Ako ang Bagyo. Swish! Sa pagharap sa paparating na suntok ni Ricardo, nakapalm strike si Adele. Nagbanggaan ang dalawang puwersa at na-neutralize ang isa't isa. Bahagyang bumagsak si Adele sa lupa, mahigpit na hinawakan ang Fire God Sword. Malamig na bumantong hininga si Ricardo, parang maliit na bundok na bumagsak ang kanyang katawan, lumalapag din sa lupa. Ricardo, do you really dare to attack me? Sa tingin mo kaya mo akong pagsamantalahan dahil lang sa nasugatan ako? Hindi mo ba alam na dahil lang sa proteksyon ng Order Warden Organization kaya hindi kita inatake? Pero kung maglalakas loob kang magwelga muna, nililigawan mo si kamatayan. Nanlilisik ang mga mata ni Adele sa galit. Naglakas loob si Ricardo na salakayin siya kahit na siya ay nakalusot sa Shattered Void Realm, na nagparamdam sa kanya ng matinding galit at insulto. Ang bastos na ito ay lubos na mayabang. Gayunpaman, naramdaman ang kanyang panloob na mga pinsala at hamina na estado, si Adele ay talagang nag-aalala tungkol kay Ricardo. Hahaha, anong joke? Sa tingin mo umaasa ako sa proteksyon ng organisasyon ng Order Warden. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na hindi ko kailangan ng proteksyon ng sinuman. Ako ang bagyo. Ngayon, kukunin ko ang iyong buhay habang ikaw ay down. Ricardo laughed wildly and charged at Adele with overwhelming force. Bastos! Nagmura si Adele sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin at agad na pinakawalan ng kanyang domain ng mga batas, na umaarangkada gamit ang Fire God Sword. Sa sandaling mabuksan ang kanyang domain, naramdaman ni Ricardo na ang kanyang Solid Earth Way, Thunder at Lightning Power of the Way, at Way of Death na mga prototype ay naging hindi epektibo. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng takot. Hawak niya ang isang parang salamin na artifact sa kanyang kamay at sinugod si Adele. Ano pa kaya kung hindi ang sinaunang artifact Mirror of Trials? Sa sandaling ito, ang lakas ng pag-iisip ni Ricardo ay bahagyang nakabawi, hindi pa sapat para i-activate ang Mirror of Trials para lumipad at hamampas. Ngunit ang paghawak nito na parang isang brick upang basagin ay walang problema.
Sa kanyang Sky Shaker na pangangatawan at halos buong tunay na enerhiya, si Ricardo ay mahigpit na nakipag-away kay Adele. Khlang! 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 Ang Fire God Sword ay paulit-ulit na nakipagsagupaan sa Mirror of Trial sa kanilang matinding labanan. Sa loob ng salamin ng mga pagsubok, naramdaman ng kalooban ng tagapagtatag ng Kunlun ang labanan sa labas at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Ricardo, ang kulit mo. Ganito ba ang paggamit mo ng Mirror of Trials? Habang nagpapatuloy ang labanan, unti-unting nahulog si Ricardo sa kawalan. Bagamat halos gumaling ang kanyang mga sugat, siya ay pinipigilan pa rin ni Adele. Kung wala ang divine ability ng Sky Shaker, maaaring gamitin ni Adele ang kanyang mga batas sa loob ng kanyang domain. Gayunpaman, walang ganoong suporta si Ricardo mula sa anumang mga batas. Ang sandaling ito ay malinaw na na-highlight ang napakalaking bentahe ng Shattered Void Realm sa mga mas mababang antas na kalaban. Dahil lang sa abnormal na Sky Shaker na pangangatawan ni Ricardo at hawak ang Mirror of Trials kaya wala siya sa mas delikadong sitwasyon. Hey! Nararamdaman mo ba? Ito ang pagitan natin ngayon. Makapangyarihang Fragmented Void. Sa tingin mo ba ang isang basurang tulad mo ay maaaring hamanin ako? Nanunuya si Adele habang dinidiin ng husto si Ricardo sa labanan, sinusubukang basagin ang kanyang espiritu sa mga salita. Huwag kang ang maingay, babae. Huwag mong kalimutan, malubha ka pa ring nasugatan. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang ipagpatuloy ang matinding laban na ito. Malamig na bumantong hininga si Ricardo, hindi naapektuhan ang kanyang desisyon sa mga sinabi ni Adele. Bago pumunta rito, pinag-isipan niya ang lahat ng posibleng senaryo. Ang pagiging pinigilan ni Adele ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Hanggat hindi niya ito mapatay kaagad, tiwala si Ricardo na malalampasan niya ito. Mabuti. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Nang marinig ito, isang flash ng gulat at guilt ang lumitaw sa malalim na mga mata ni Adele. Sa bawat sagupaan laban kay Ricardo, nararamdaman niyang lumalala ang kanyang panloob na pinsala. Sa paglipas ng panahon, magiging mahirap din ang kanyang sitwasyon. Dahil dito, lalo pang naging mabangis ang mga atake ni Adele. Nahirapan si Ricardo na ipagtanggol ang sarili sa Mirror of Trials, na naglalayong mabuhay sa halip na tagumpay. Ricardo, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Maghandang mamatay. Naglalagablab na inferno. Pagkatapos makipagpalitan ng 12-12 ng mga galaw, ang mga mata ni Adele ay napuno ng layuning pumatay habang siya ay sumisigaw. Mabilis na lumalala ang kanyang mga pinsala, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang ultimate move ng mabilis. Pinakawalan niya ang kanyang divine ability na Way of Fire. Ang hakbang na ito ay lumampas sa mga depensa at direktang nagdulot ng panloob na pinsala sa kaaway. Nakita ni Adele na napakatigas ng depensa ni Ricardo. Ang hakbang na ito ay perpekto upang kontrahin siya. Dragon Tiger Dual Form Feast. Bahala ka. Umungol pabalik si Ricardo, naubos ang lahat ng kanyang tunay na lakas upang ilabas ang dalawang imahe ng Dragon Tiger. Ang mga imahe ng Dragon Tiger ay bumangga sa nagniningas na liwanag ng espada ni Adele ngunit mabilis na natupok at napatay. Masyadong mababa pa rin ang antas ng chi refinement ng Ricardo, sa mid-stage Hollow Void lamang. Sa kabila ng kapangyarihan ng Dragon Tiger Dual Form Fist, napakababa ng kaharian ni Ricardo. Kung siya ay nasa early stage Fragmented Void, ang kanyang buong puwersang pag-atake ay maaaring tumugma sa kapangyarihan ng kakayahan ng banal na batas. Petty Tricks. Mamatay ka na. Nang makita ang kanyang Divine Law ability na madaling madaig ang atake ni Ricardo, nagliwanag ang mga mata ni Adele sa pananabik. Kinokontrol niya ang natitirang 6/10 ng kapangyarihan ng Blazing Inferno at walang awang hinampas si Ricardo. Nang makita ito, si Ricardo ay walang paraan para makaiwas. Siya ay umungal at inihagis ang salamin ng mga pagsubok pasulong. Puff! Sa isang iglap, sinaktan ng Blazing Inferno si Ricardo nang walang suspense. Siya ay naging isang bola ng apoy at pinasabog pabalik. Tumalsik ang dugo pero bago pa man siya mapunta ay sinunog siya ng naglalagablab na inferno. Nasunog ang buong katawan niya. Emph!
Sobra ang pagpapahalaga sa sarili mo. Patay na ba siya? Huminga ng malalim si Adele, bakas sa mukha niya ang pagmamalaki at kasiyahan. Kabanata 953, isususuot kita hanggang kamatayan. Napatingin si Adele kay Ricardo, na napatalsik sa kanyang pag-atake at nakahiga doon, ang buong katawan ay nasunog na itim. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang kanyang kapangyarihang mahiwagang dawist ay talagang nakakatakot. Kahit na ang taong ito ay may makapal na balat at malakas na panlaban, paano niya makakayanan ang isang pag-atake na hindi pinansin ang lahat ng depensa? Maging ang mga nakakatakot na dakilang demonyo noon ay hindi nang ahas na tamaan ng hakbang na ito. Gayunpaman, nang maisip ni Adele na si Ricardo ay malapit nang mamatay o hindi bababa sa malubhang pinsala at mawala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, nakita niya ang sunog na figure na dahan-daang tumayo. Ho! Sa sandaling ito, si Ricardo ay ganap na naitim, na tanging ang kanyang mga mata lamang ang kumikinang ng maliwanag. Sa dilim, parang mga mata lang niya ang nakikita. Bumuga siya ng makapal na usok at isang pahiwatig ng liwanag ng apoy. Hindi pinapansin ang mga panlabas na depensa at direktang nagdudulot ng panloob na pinsala. Aaminin ko, ang iyong dawis na mahiwagang pag-atake ay napakabigat. Ngunit, alam mo ba na ang aking mga laman loob ay pare-parehong? Hindi necessary. Pinandilata ni Ricardo si Adele na may halong galit at pangangibabaw sa mga mata nito. Ang kapangyarihan ng mga batas ng dawist ay hindi epektibo, ngunit ang mahiwagang kapangyarihan ng Ricardo, Indestructible Earth Body ay hindi naapektuhan. Nang i-activate niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, ang bawat cell sa kanyang katawan ay pinalakas ng kapangyarihan ng lupa. Bukod dito, ang kanyang pisikal na katawan ay umabot na sa Sky Shaker realm, na ginagawang parehong malakas at nababanat ang kanyang mga panloob na organo. Bagamat nasunog ang balat ni Ricardo, ang mga kalamnan sa ilalim ay hindi nasaktan. Sa katulad na paraan, habang nasusunog ang kanyang mga laman loob, hindi naman sila masyadong napinsala. Gayunpaman, ang sakit ay talagang hindi mabata. Ang pandamdam ng pagkasunog ng buhay ay naging dahilan upang hindi komportable at galit na galit si Ricardo. Ikaw, okay ka lang? Hindi makapaniwalang tanong ni Adele na gulat na nakatingin sa nakatayong si Ricardo. Ngumisi si Ricardo, na nagpapakita ng isang set ng matengkad na puting ngipin sa likod ng kanyang kumikinang na mga mata. Hindi ganap na hindi nasaktan, ngunit hindi ito pumipigil sa akin na. Patuloy na patayin ka. Ricardo said malevolently. Patayin mo ako. Kahit na hindi ka masyadong nasugatan sa pag-atake ko, ano ang gagamitin mo para patayin ako sa susunod? Sa iyong tunay na enerhiya ay naubos na. Ngumisi si Adele matapos ang kanyang unang pagkabigla. Naramdaman niya na pagkatapos gamitin ang Dragon Tiger Dual Form Fist kanina, halos maubos ang totoong enerhiya ni Ricardo. Sa madaling salita, maaari lamang siyang umasa sa kanyang pisikal na katawan upang labanan siya ngayon. Hindi siya matalo ni Ricardo noon. Ano kayang gagawin niya ngayon? Sa aking pisikal na lakas lamang, pupapagodin kita hanggang sa kamatayan ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Ang iyong mga pinsala ay dapat na matindi, tama ba? Napangisi si Ricardo nang mapansin ang kalagayan ni Adele. Ang sitwasyon ay umabot sa punto kung saan kailangan niyang talunin si Adele at sakupin ang Four Elements Divine Fire. Determinado, malamig na sumangot si Ricardo at sinugod si Adele gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas at larangan ng pag-iisip, mahigpit na hinawakan ang Mirror of Trials bilang sandata. Sa katunayan, ang kanyang tunay na enerhiya ay ganap na naubos. Pagkatapos ng isang araw ng paggaling, nagawa niyang ibalik ang humigit kumulang 70 hanggang 80% ng kanyang tunay na enerhiya ngunit wala nang natitirang reserba sa Jade Pendant na Hugis Dragon. Kaya sa pagkakataong ito, walang totoong lakas si Ricardo para madagdagan ang kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, sa kanyang pisikal na katawan ng Sky Shaker, hindi kailanman tuluyang nawala si Ricardo sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ang dahilan kung bakit siya ay sabik na matutunan ang Dragon Tiger Dual Form Feast sa unang lugar. Para sa iba, ang paglipat na ito ay isang huling paraan,
isang trump card na ginagamit sa mga desperadong sitwasyon. Pagkatapos gamitin ito, pinatay nila ang kanilang kaaway o naghihintay ng kamatayan mismo. Ngunit walang ganoong alalahanin si Ricardo. Naubos ang totoong enerhiya. Walang problema. Ang kanyang pisikal na lakas sa pakikipaglaban ay nalampasan pa ang kanyang mga kakayahan sa chi refinement. Nanliligaw sa kamatayan. Nang makitang muli siyang hinahabol ni Ricardo, sumigaw si Adele na may layuning pumatay. Buong lakas niyang inihampas ang kanyang Fire God Sword. Tiniis ni Ricardo ang kanyang mga pag-atake, gamit ang kanyang pisikal na lakas at kalamangan sa bilis upang makahanap ng mga pagkakataong makalapit kay Adele. Sa pisikal na lakas na lang ang natitira, malapit na lang siyang makipaglaban. Napansin din ito ni Adele at naglunsad ng mga sword beam mula sa malayo upang hindi makalapit si Ricardo, na pinipigilan siyang makalapit. Bilang resulta, tila gumagalaw na target si Ricardo, umaasa sa kanyang pisikal na lakas at sa Mirror of Trials upang palayasin ang mga pag-atake ni Adele. Ang sitwasyon ay sobrang pasibo para sa kanya. Parang pinipigilan siya ng todo. Samantala, nagtamo pa siya ng ilan pang pinsala. Ngunit determinado si Ricardo na isuot si Adele. Hanggat hindi niya ito mapatay kaagad, sa huli ay mapapagod siya. Ang Energy Primordial Technique ng Dragon ay nagbigay daan sa kanya na tiisin ang mga hindi nakamamatay na pinsala ng walang pag-aalala. Bastos! Ricardo, alam mo ba kung ano ang hitsura mo? Parang nakakainis na linta. Sa tingin mo ba mapapapagod mo ako bago kita patayin? Umalis ka na, at baka iligtas ko ang buhay mo. Parehong natahimik at galit si Adele sa masamang taktika ni Ricardo. Kung ikukumpara sa kanya, mas magaling ang mga patuloy na tumutugis sa kanya noon. Gayunpaman, habang patuloy ang matinding labanan, unti-unting naramdaman ni Adele ang panghihina ng kanyang katawan. Ang mga pinsalang idinulot ng Black Python Demon ay hindi biro. Kahit na pagkatapos uminom ng iba't ibang healing elixir sa loob ng isang araw, 2 o 3 bahagi lamang ng kanyang lakas ang nabawi niya. Sa sandaling ito, talagang malakas siya sa labas ngunit mahina sa loob. Hahaha, Adele, tigilan mo na ang pagpapanggap na matigas. Iligtas ang aking buhay. Kung masasabi mo iyon, ibig sabihin, nahihirapan ka na. Kabanata 954, ang matigas na divine at demonic. Nabaluktot ang mukha ni Ricardo sa paghamak at panunuya nang marinig ang sinabi ni Adele. He retorted, bibigyan din kita ng chance. Ibigay ang 4 elements divine fire, at titigil ako. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Kailangan ko ba ang awa mo? Tignan natin kung hanggang kailan ka magtitiis, bulyo ni Adele sa nagngangalit na mga ngipin. Basta hindi pa ako patay, kaya kung magpatuloy. Ang aking pagtitiis sa labanan ay lampas sa iyong imahinasyon. Ngumisi si Ricardo, pinapadyak ang paa habang parang kanya na bumaril ang katawan kay Adele. Mabilis na pinatay ni Adele ang isang swordlight para pigilan si Ricardo na makalapit. Boom! Sa sandaling iyon, biglang gumuho ang lupa. Ang mabigat na pagtapak ni Ricardo ay nagdulot ng pag-alon ng lupa na parang mga alon, na lumikha ng mga nakakatakot na bitek. Suray-suray si Adele, nawalan ng balanse at umubo ng kaunting dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Naapektuhan siya ng pagpintig ng lupa, lalo na't nagpapagaling pa siya sa matinding pinsala. Swish! Sinamantala ang pagkakataong ito, naging blur si Ricardo at sinisingil siya. Damn it! Nagmura si Adele sa ilalim ng kanyang hininga at nawala sa kanyang pwesto. Sa kanyang domain, ang pagpunit sa espasyo para sa short-distance teleportation ay isang pangunahing kakayahan ng powerful fragmented void. Ang pag-atake ni Ricardo ay hindi nakuha ang marka, ngunit siya ay nanatiling hindi napigilan, patuloy na naghahanap ng pagbukas. Boom! 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 Nagpatuloy ang kanilang matinding labanan, kahit na mukhang dehado si Ricardo. Nais ni Adele na tapusin ng mabilis ang laban ngunit natagpuan ang kanyang sarili na hindi ito magawa. Habang tumatagal ang labanan, napagtanto niyang unti-unti na siyang sumusuko sa talamak na pagbaba. Kung sumiklab muli ang aking mga pinsala at mawala ang aking kakayahan sa pakikipaglaban,
tiyak na papatayin ako ni Ricardo ng walang pag-aalinlangan. Nag-aalalang naisip niya. Dapat ko bang isuko ang Four Elements Divine Fire? Napuno ng pag-aatubili ang puso niya. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang mga mata ni Ricardo, at pumasok siya sa isang misteryosong estado. Bawat suntok na ibinabato niya ay kakaibang hindi komportable si Adele. Ang kanyang mga suntok ay tila mabagal, halos sa puntong gusto ng isa na samuka ng dugo, ngunit palagi nilang nagagawang salubungin ang kanyang liwanag ng espada ng perpekto. Napakagandang pakiramdam. Bakas sa mukha ni Ricardo ang hindi maipaliwanag ng ngiti. Sa mas malapit na inspeksyon, makikita ng isa ang kanyang mga kalamnan na nanginginig sa mataas na frequency sa resonance na may ilang ritmo. Ang mataas na dalas na panginginig ng boses na ito ay karaniwang isang napakalaking pasanin para sa kanya, na nagpapabagal sa kanyang mga suntok sa pag-crawl. Ngunit ngayon, siya ay pumasok sa isang kakaibang estado kung saan ang kanyang kaluluwa ay tila nakakuha ng isang espesyal na pananaw. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Ricardo ang bawat kalamnan ng kanyang katawan na sumasalamin sa kanyang isip. Ang kanyang mga kalamnan ay sumunod sa kanyang kalooban na para bang mga extension ng kanyang mga iniisip. Lumiwanag ang kanyang mga mata nang mapagtantong pumasok na siya sa unang yugto ng Divine Beast Wilderness's Feast, pagkakaisa ng espiritu at laman. Tuwang-tuwa siya. Ang labanan ay tunay na isa sa pinakamabilis na paraan upang mapabuti ang lakas. Pagkatapos ng buhay at kamatayang mga labanan kay Kendrick at ngayon itong matagal na pakikipaglaban kay Adele, naunawaan niya ang diwa ng unang yugto ng Divine Beast Wilderness's Feast. Pagkakaisa ng espiritu at laman. Sa sandaling ito, ang kaluluwa at katawan ni Ricardo ay tila perpektong magkasabay. Gumagalaw ang kanyang katawan sa kanyang isip. Kasabay nito, ang isang purong kapangyarihan mula sa kanyang laman ay tila nagising mula sa kanyang kadugo. Makabanal na kakayahang panlaman, ang matigas na divine at demonic. Adele, kunin mo ang suntok na ito. Umuungal si Ricardo sa hindi mapigil ang momentum habang sinisingil siya nito. Nakaramdam ng panganib mula sa kanyang aura, si Adele ay nakaramdam ng pananakot. Walang pag-aalinlangan, nilaslas niya ang kanyang Fire God Sword. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang liwanag ng kanyang espada ay dumaan sa katawan ni Ricardo nang hindi siya napigilan. Ang buong katawan ni Ricardo ay lumitaw na semi-transparent na may gininto ang kulay, na nagbibigay ng isang ethereal na pakiramdam. Ang matigas na divine at demonic, sa pag-activate nitong makalaman na banal na kakayahan, para sa 5 paghingao hanggang sa matamaan ng target, ang gumagamit ay pumasok sa isang hindi magagapi na estado kung saan hindi sila naaapektuhan ng mga panlabas na puwersa o pinsala. Matapos matamaan ang target, titiisin ng user ang kalahati ng pinsalang idinulot sa target. Ang suntok na pumipinsala sa kaaway at sa sarili ay walang puwang para sa pagsisisi. Ito ang makalaman na banal na kakayahan na maaari lamang gawin sa pagkakaisa ng espiritu at katawang tao, ang matigas na divine at demonic. Ano ang nangyayari? Laking gulat ni Adele nang dumaan ang kanyang atake sa katawan ni Ricardo. Nang muli itong makalapit, desperadong itinutok nito sa kanya ang kanyang espada. Ngunit muli, nabigo itong saktan siya na para bang sumusuntok siya ng hangin. Whoosh! Sa pagkakataong iyon, naghagis ng suntok si Ricardo. Ang espasyo sa paligid nito ay gumuho at nakompres. Tila isang banal at demonyong dagandong ang umalangaw-ngaw sa loob niya habang ang suntok niya ay bumangga sa katawan ni Adele. Ang semi-transparent na gininto ang liwanag sa paligid ng Ricardo ay agad na nawala, na nagbalik sa kanya sa kanyang solidong anyo. Kabanata 955, Pagmamakaawa muli. Boom! Sa isang suntok, lumilipad ang maselang katawan ni Adele, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Nasaktan na siya, nagmukha siyang marupok na talulot sa bingit ng pagkabasag. Sabay ungol ni Ricardo na nagluwa ng subo ng dugo. Panghihinayang ng Divine Demon. Ang pananakit sa kalaban ay nakakasakit din sa sarili. Si Ricardo mismo ang nagdala ng kalahati ng epekto ng welga. Gayunpaman, sa kanyang sky shaker na pangangatawan, ang kalahating epekto na ito ay mapapamahalaan. Bagamat hindi magaan ang kanyang mga sugat, malayo ang mga ito sa pag-inutil sa kanya.
Sa sumunod na segundo, humakbang siya pasulong, sumugod patungo sa nahulog na si Adele. Sa sandaling ito, ang kanyang dating ethereal at magandang mukha ay ganap na nawala ng kulay. Hindi man lang siya makaipon ng lakas para itayo ang sarili. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, ilong, at tainga. Ang kanyang kanang dibdib, kung saan natama ni Ricardo, ay may gumuho at nabali na ribcage. Nasa bingit siya ng kamatayan. Nang makitang papalapit si Ricardo, napuno ng matinding takot at ayaw ang mga mata ni Adele. Anong uri ng pamamaraan, ito? Mahinang tanong niya. Isang pamamaraan na maaaring wakasan ang iyong buhay. Walang ekspresyong sagot ni Ricardo. Papatayin mo ba talaga ako? Napatingin si Adele kay Ricardo, kumikislap ang mga mata sa gulat. Ano pa ba? Magkaaway na tayo di ba? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at nakangiting tanong. Ricardo, hanggat hindi mo ako papatayin. Ako, si Adele. Handa akong maging partner mo. Ang iyong lakas ay naging dahilan upang ako. Lubos na humanga at magpasakop sa iyo. Pakiusap. Huwag. Patayin ako. Kaya kung maging babae mo, kanang kamay mo. Ang Panglay Ferry Island ay magiging iyong kakampi. Nakagat ni Adele ang labi, bakas sa mga mata niya ang pagmamakaawa. Maging partner ko. Paumanhin, hindi ko kailangan ng isa. May asawa na ako. Umiling si Ricardo, may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Kahit kasing ganda ng isang diwata si Adele, hindi natinag si Ricardo. May puso ka ba talaga na patayin ako? Walang gana na tanong ni Adele. Ano sa tingin mo? Hindi mo man lang sinabi na hindi mo kailangan ng awa ko. Ang bilis mo namang nagpalit ng tono, ha? Ngumisi si Ricardo. Ikaw. Sumusuko ako. Hanggat hindi mo ako papatayin, kaya kong ibigay sa iyo ang 4 Elements Divine Fire. Itong Fire God Sword, maaari mo rin itong makuha. At ang aking Immortal Grade Golden Bell, sa iyo na ang lahat, okay? Tumutulo ang dugo sa bibig ni Adele habang mahinang nagmamakaawa kay Ricardo. Ang kasaysayan ay madalas na umuulit. Ang eksenang ito ay parang replay ng Mirror of Trials. Hey, Adele, nakakatuwa ka talaga. Kung papatayin kita, magiging akin ang lahat. Bakit kailangan kong ibigay mo ito sa akin? Napasquat si Ricardo, nakatingin kay Adele na may mapanuksong ngiti. Sabihin mo sa akin, ano pa ang mga kondisyon mo para kumbinsihin akong huwag kang patayin? Kung papatayin mo ako, hindi ka mapapakinabangan nito. Siguradong hindi ka pakakawala ng Panglay Ferry Island. Kapag naabot mo ang Fragmentation Void, tiyak na darating ang sekta ko para maghiganti. Ang aking master ay nasa tuktok ng late-stage Fragmented Void. Ngunit kung hindi mo ako papatayin, I swear, hinding-hindi na kita magiging kaaway muli. Sa hinaharap, anuman ang iuutos mo, susundin ko ng walang tanong. Pilit na itinaas ni Adele ang kanyang kamay, nagmumura gamit ang 3 daliri. Humalaklak si Ricardo, sige. Tama ka. Hindi na kita kailangan patayin dahil mahina ka kaya hindi ka nananakot sa akin. Hindi ko na kailangang gumawa ng isang kaaway ng Panglay Ferry Island. Sa katunayan, walang tunay na intensyon si Ricardo na patayin si Adele sa pagkakataong ito. Ang layunin niya ay ang 4 Elements Divine Fire. Bagamat labis siyang inis ng babaeng ito, ang pagpatay sa kanya ay hindi magdadala sa kanya ng anumang malaking benepisyo. Una, magiging kalaban ito ng Panglay Ferry Island. Pangalawa, baka makasakit ito sa ibang paksayon at organisasyon. Pagkatapos ng lahat, ang isa sa nangungunang 10 kandidato ng binhi ng Star Path ay napili at namatay sa kanyang mga kamay. Bagamat naabot na ni Adele ang Shattered Void Realm at wala na sa ilalim ng mga plano sa proteksyon, ang organisasyon ng Order Warden ay maaaring magtanim pa rin ng sama ng loob sa kanya. Kung si isa ang nakalusot sa Shattered Void Realm sa kanyang harapan, si Ricardo ay nawasak siya kahit na masaktan ang Order Warden Organization dahil sa kanilang matinding awayan. Ngunit kay Adele, walang ganoong matinding puot sa pagitan nila. Si Ricardo ay hindi isang uhaw sa dugo na baliw. Ang pagligtas sa kanya ay isang opsyon. Talagang, handa ka bang iligtas ang buhay ko?
Tanong ni Adele na may kumislap na pag-asa sa kanyang mga mata, hindi pa rin sigurado. Oo. Ibigay ang Four Elements Divine Fire at ang Immortal Grade Golden Bell na iyon. Tumango si Ricardo at casual na kinuha ang Fire God Sword ni Adele. Pagkatapos ay inilahad nito ang kamay sa kanya para sa mga gamit. Bagamat maaari niyang iligtas ang kanyang buhay, balak pa rin niyang kunin ang kanyang pinanggalingan. Sige, ibibigay ko sa iyo. Paulit-ulit na pumayag si Adele. Sa susunod na segundo, na may pag-iisip, ipinakita niya ang obsidian box na naglalaman ng Four Elements Divine Fire at isang maliit na kampana na kasing laki ng palad sa harap ni Ricardo. Tutulungan kita, putulin ang koneksyon ko sa Fire God Sword at Immortal Grade Golden Bell. Mahinang sabi ni Adele. Sinubukan niyang itayo ang sarili ngunit umubo ng mas maraming dugo at muling bumagsak. Nang makita ito, umiling si Ricardo. Kalimutan mo na ito. Dahil hindi kita pinapatay, tutulungan kita. Kung hindi, kahit na iligtas kita ngayon, sa iyong kasalukuyang estado, ang kaligtasan ay hindi sigurado. Kabanata 956, hanggat hindi ka mamamatay. Habang nagsasalita si Ricardo, inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ni Adele at sinimulang gamitin ang Dragon's Energy Primordial Technique sa kanya. Nagulat si Adele sa una, naramdaman ang kamay ni Ricardo sa kanyang katawan, at nagtaka kung ano ang ginagawa niya. Pero naisip niya, para mabuhay, nag-alok na siya na maging kasama niya. Kung ano ang gusto niyang gawin, gawin niya. Ngunit kung isasaalang-alang ang kanyang malubhang pinsala, ito ba ay talagang angkop? Gayunpaman, hindi nagtagal ay napalitan ng pagtataka ang kanyang ekspresyon. Naramdaman niya ang isang purong enerhiya ng buhay na dumadaloy sa kanyang katawan, na nagpapagana sa kanyang likas na sigla. Ang dalawang enerhiya ay nagsanib at agad na nagsimulang gumaling sa kanyang halos nakamamatay na mga pinsala. Ang mga mata ni Adele ay kumikinang sa gulat at saya. Sa loob lamang ng ilang minuto, naramdaman niya ang kanyang sarili na umatras mula sa bingit ng kamatayan. Bagaman malubhang nasugatan pa rin, hindi na siya nanganganib na mamatay. Sa bilis na ito, tinansya niya na sa loob ng kalahating oras, ang kanyang mga sugat ay bahagyang gagaling, marahil ay sapat pa para magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang pamamaraan ng pagpapagaling ni Ricardo ay namangha kay Adele. Hindi katakataka na palagi niyang sinasabi na hanggat hindi siya nito kayang patayin, kaya niyang lampasan siya. Sa napakalakas na kakayahan sa pagpapagaling, siya ay halos hindi masisira. Habang tinatamasa ni Adele ang ginhawa ng paggamot ni Ricardo, biglang umalis ang kamay nito sa kanyang katawan, na nag-iwan sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkawala at pananabik. Ikaw, ipagpatuloy mo. Hindi pa ako fully healed, the usual composed and ethereal fairy said with a hint of reluctance, looking at Ricardo as if pleading. Iginala ni Ricardo ang kanyang mga mata at iritadong sumagot, continue what? Sa tingin mo ba gagaling kita ng lubusan? Hanggat hindi ka mamamatay, tama na. Kung gagaling kita ng lubusan, ipaglalaban mo lang ako. Ang Fire God Sword at Immortal Grade Golden Bell ay nagtataglay pa rin ng mga imprint ng kaluluwa ni Adele. Kung siya ay ganap na gumaling, maaari niyang bawiin ang mga ito at ipagpatuloy ang kanilang labanan. Ang kanyang Divine Body Technique ay nasa cooldown period pa nito. Kung nangyari iyon, siya na ang tatakas. Hindi ako ganoon katanga. Dagdag ni Ricardo. Ikaw, natigilan ang ekspresyon ni Adele sa kanyang sinabi. Sumulyap siya sa kanya na may halong kawalan ng imik at sama ng loob, tinutuya siya, ang talino mo talaga. Hindi masama. Sapat na ang usapan, ituloy mo. Tumango si Ricardo at naiinip na udyok. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin na may halong pag-aatubili at pagkabigo. Inalis ni Adele ang kanyang mga imprint ng kaluluwa mula sa Fire God Sword at Immortal Grade Golden Bell. Inimbak ni Ricardo ang mga ito sa kanyang wrist space na may kasiyahan at ngumiti kay Adele. Smart choice. Sa susunod na makita mo ako, iwanan mo na ang mayabang na kilos na yan kung hindi, sa bawat pagkakataon ay bugbugin kita. Dahil doon, kinuha ni Ricardo ang Fire God Sword at sinubukang ipasok ang kanyang enerhiya dito para sa paglipad.
Gayunpaman, ang kanyang awkward na mga pagtatangka ay kulang sa kagandahan at kagandahan ng pamamaraan ng paglipad ng espada ni Adele, na nagmumukha sa kanya na maaari siyang mahulog anumang oras. Habang pinapanood siyang umalis, nakaupo doon si Adele na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi siya sigurado kung kamumuhian o pasalamatan si Ricardo sa muntik niyang pagpatay sa kanya o sa pagligtas sa kanyang buhay. Ang kanyang damdamin para sa kanya ay magkasalungat. Isang bagay ang tiyak, napagpasyahan niyang huwag na siyang guluhin muli sa hinaharap. Kinabukasan, sinamahan ni Ricardo si Gerard at ang ilan sa kanyang mga tauhan sa isang karwahe na patungo sa bulubundukin ng Merton. Ang hanay na ito ay tinawag na Myriad Mountain. Ang mga taluktok nito ay hindi matalim o matarik ngunit sa halip ay kahawig ng hugis itlog na mga kubo, kaya tinawag ang pangalan. Sa karwahe, ibinahagi ni Gerard ang kanyang narinig tungkol sa isang sinaunang libingan sa lugar kasama si Ricardo. Ayon kay Gerard, ang libingan na ito ay mahigit 3,000 taong gulang, mula pa noong panahon ng Shangzhou at posibleng pag-aari ni Spike Keller. Libingan ni Spike Keller. Haha, hindi ba't maraming libingan ni Spike Keller? Tumawa ng mahina si Ricardo. Si Spike Keller ay isang maalamat na figure sa kasaysayan ni Prayosha. Maraming mga libingan ang natuklasan sa paglipas ng mga taon na sinasabing sa kanya, ngunit ang kanilang pagiging tunay ay nanatiling hindi tiyak. Ang aking kaibigan mula sa Mountain Moving Sect ay naniniwala na ang isang ito ay maaaring tunay dahil ito ay naglalaman ng isang fortune-altering divine object. Ang artifact na ito ay sinasabing hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, na may kakayahang maimpluwensyahan ang kapalaran ng mga bansa. Nabalitaan na ginamit ito ni Spike Keller upang ibagsak ang dinastiyang Shang at tumulong sa pagtatatag ng dinastiyang Zhou. Kung ang artifact na ito ay talagang nasa loob, kung gayon ito ang tunay na libingan ni Spike Keller. Ang gayong bagay ay hindi mabibili ng salapi. No one would sell it for any amount of money, sabi ni Gerard na may time na mga mata. Isang banal na bagay na binabago ng fortune. Interesting. Nagtaas ng kilay si Ricardo, naiintriga. Bagamat hindi mahahawakan, alam niyang ang swerte at kapalaran ay tunay na puwersa. Kung may ganoong artifact, tiyak na gusto niya ito. Ngunit sa ngayon, ang kanyang prioridad ay ang pagpapanatiling ligtas kay Gerard. Nakikita pa rin ni Ricardo ang nagbabantang pulang dugong aura sa paligid ng ulo ni Gerard, na nagpapahiwatig ng paparating na sakuna. Kabanata 957, ang magandang payo ay nahuhulog sa mga bingi. Nagmaneho ang kotse ng mahigit 3 oras, tumawid sa kalahati ng Merton bago tuluyang nakarating sa Myriad Mountain. Nang makarating sa destinasyon, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang lambak. Ang lugar ay kaakit-akit, na may mga ibon na umaawit at mga bulaklak na namumulaklak, na lumilikha ng isang kaaya-ayang tanawin. Isang talon ang bumagsak sa gitna ng kalapit na bundok, na bumubuo ng paikot-ikot na batis. Sa mga bundok sa likod nito at tubig na dumadaloy, ang lugar ay nagpakita ng isang pakiramdam ng pagkakaisa. Ito ay maliwanag na ito ay isang pangunahing lokasyon na may mahusay na feng shui. Ang may libing dito ay magdudulot ng mga pagpapala sa mga inapo. Pagdating, nakita nila ang ilang mga kampo na itinayo sa lambak, na nagpapahiwatig na maraming grupo ang nakapwesto roon, na naggalugad sa sinaunang libingan. Pagbaba ng grupo ni Gerard at Ricardo sa sasakyan ay may lumapit sa kanila na medyo chubby middle-aged na lalaki. Ang palayaw niya ay Pangolin, isang menor de edad na pinuno ng Mountain Moving Sect at ang dating tumawag kay Gerard. Pangolin, bakit ang daming tao dito? Naguguluhang tanong ni Gerard. Sa isang sulyap, mayroong ilang mga grupo na nakahimpil sa lambak, na umaabot sa hindi bababa sa ilang libong tao. Talaga. Ang engranding libingan na ito ay umakit ng maraming paksayon at puwersang lumulusob sa libingan. Bukod sa aming Mountain Moving Sect, nariyan ang Dragon Seeking Sect, Mountain Unloading Sect, Golden Point Sect, at ilang mas maliliit na grupo ng mga tomb raiding. Lumapit silang lahat nang marinig ang balita. Libo-libo talaga ang tao dito. At iyon lang ang nakikita mo. Marami pang underground. Nandito ang lahat ng grupong ito para sa fortune-altering divine object na iyon.
Bulong ni Pangolin sa tenga ni Gerard nang matapos itong magsalita. Napailing-iling si Gerard na may mapait na ngiti at sinabing, ang lahat ng puwersang ito ay walang kinalaman sa akin. Hindi ko hinahabol ang fortune-altering divine object na iyon. Kung makakolekta ako ng iba pang mahahalagang bagay, masisiyahan ako. Talagang aalis ka na puno ng kargada. Ito ay malamang na ang tunay na pahingahan ng Spike Keller, at maraming mga kayamanan sa loob. Paano naman ito, diretso kitang ibababa mamaya at hahayaan kang magpanggap na isa sa aming mga miyembro ng Mountain Moving Sect. Ano man ang maaari mong makuha ay nakasalalay sa iyong sariling kakayahan. Gerard, paano? Hindi ba ako nagiging mapagbigay? Ngunit pagdating sa kita, hatiin natin ito ng 70-30. Deal. Matipid na ngumiti si Pangolin at tinanong si Gerard sa mahinang boses. Nang marinig ito, bakas sa mukha ni Gerard ang interes. Magkakaroon ba ng anumang panganib? Hindi siya mula sa linyang ito ng trabaho at nag-aalala tungkol sa mga hindi inaasahang panganib sa sandaling bumaba sila. Oh, teka, anong panganib? Huwag lang sumunod sa iba sa pangunahing puntod para ipaglaban ang fortune-altering divine object na iyon. Baka may panganib talaga doon. Sa paghusga sa sitwasyon, malamang na mag-aaway ang mga paksayon sa banal na bagay na iyon. Ngunit sa iba pang mga silid at mga silid sa gilid, ganap na ligtas na pagnakawan ang ilang mga item. Kung susundin mo ako at ang iba pang mga panlabas na disipulo ng Mountain Moving Sect, walang magiging problema. Anumang bagay na ilalabas mo ay hindi mabibili ng mga antik. Paniniguro ni Pangolin na nakakumbinsi. Sa pagkakataong ito, tunay na natukso si Gerard at hindi sinasadyang tumango. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumapit si Ricardo at umiling kay Gerard, na nagsasabing, Gerard, ipinapayo ko sa iyo na huwag bumaba. Ang pagpasok sa libingan na ito ay lubhang mapanganib. Kakagamit lang ni Ricardo ng Dragon Gaze Heavenward technique at inilabas ang kanyang mental field para pagmasdan ang paligid. Nalaman niya na maraming tao sa lambak ang may mga palatandaan sa itaas ng kanilang mga ulo. Ipinapahiwatig nito na maraming tao ang maaaring mamatay dito ngayon. Napatingin tuloy si Ricardo sa nahukay na pasukan ng puntod. Ito ay isang daanan sa ilalim ng lupa na pahilig pababa patungo sa sinaunang libingan. Mula sa direksyong iyon, nakita ni Ricardo ang mga tipak ng itim na nagbabala na enerhiya na nagmumula sa pasukan. Maliwanag na ang libingan ay lubhang mapanganib. Anong matinding panganib? Gerard, sino ang batang ito? Napakunot ang noo ni Pangolin nang marinig ang sinabi ni Ricardo at hindi nasisiyahang tumingin sa kanya. Oh, siya ay isang junior ko. Dumating siya ngayon para magkaroon ng karanasan. Ipinakilala siya ni Gerard dahil dati nang nagpahayag ng interes si Ricardo sa Tomb Raiding. Ngumisi si Pangolin pagkarinig nito at tumingin kay Ricardo ng masama. Damn it, if you're here to gain experience, just keep your mouth shut. Magsalita ng mas kaunti, manood ng higit pa, at matuto. Pero kahit anong gawin mo, huwag kang magsalita ng wala sa sarili. Hindi siya pinansin ni Ricardo at seryosong sinabi kay Gerard, Gerard, makinig ka sa akin. Huwag kang bababa. Magtiwala ka sa akin. Tumingin si Gerard kay Ricardo at saka kay Pangolin, bakas sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Alam niyang makapangyarihan si Ricardo. Karaniwan, dapat niyang sundin ang payo ng isang malakas na tao. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito. Si Ricardo ay hindi isang propesyonal sa larangang ito. Ang pagiging makapangyarihan ay hindi nangangahulugang alam mo ang lahat. Sabi nga nila, pera ang nagpapagalaw sa puso ng mga tao. Ang mga tao ay namamatay para sa kayamanan gaya ng mga ibon na namamatay para sa pagkain. Ang pag-iisip tungkol sa posibilidad na makahanap ng mahahalagang sinaunang bagay sa libingan ay nag-atubiling makinig si Gerard. Ricardo, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang mga panganib sa ibaba? May mga zombie ba o mga bitag? Walang ekspresyong tanong ni Gerard. Napakunot ang noo ni Ricardo sa narinig. Hindi ko masasabing sigurado. Ngunit mula sa pagmamasid sa aura na nagmumula sa libingan, makukumpirma kung ito ay lubhang mapanganib. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Gerard na umiling.
Diretsong tumawa pa si Pangolin. Anak, tigilan mo na ang pagtatangka sa amin. Hindi mo man lang matukoy kung anong mga panganib ang mayroon at sinusubukan mo lang kaming takutin. Naging alagad ako ng Mountain Moving Sect sa loob ng maraming taon at hindi mabilang na mga libingan ang pinasok ko. Mas marami akong alam kaysa sayo. Magwala ka at huwag kang hamarang. Gerard, Tara, bumaba na tayo. Magdadala ako ng ilang alagad ng Mountain Moving Sect para protektahan ka. Kahit na may tumalon na zombie, ligtas ka. Tinabi ni Pangolin si Ricardo at tinawag si Gerard. Kabanata 958, Ricardo, how dare you mess with him? Biglang kumilos si Pangolin, tumulak patungo sa Ricardo. Nang makita ito, naging mabagsik ang mukha ni Ricardo, at nagpakawala siya ng malamig na senggal. Boom! Sa sumunod na segundo, sa bahagyang pagkibit-balikat lang, pinalipad na ng paatras si Pangolin. Kahit na si Ricardo ay hindi gumamit ng labis na puwersa, iniwan ito si Pangolin na lubos na nataranta. Sa pagtama niya sa lupa, sumigaw si Pangolin at nagmamadaling bumangon. Agad na nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng iba sa kampo ng Mountain Moving Sect. Swish, swish, swish. Sa isang iglap, ang mga masamang tingin ay bumagsak kay Ricardo. Anak, paano mo ako sinaktan? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Alam mo ba kung nasaan ka? How dare you make move in the Mountain Moving Sect camp? Tinapik-tapik ni Pangolin ang alikabok sa kanyang pantalon habang tumatayo, itinuro si Ricardo at sinisigawan ng galit. Ngumisi si Ricardo, kung gusto talaga kitang suntukin, sa tingin mo ba tatayo ka pa? Anak, sino ka? May death wish ka ba? Napakamayabang. Maniwala ka man o hindi, gagamitin ko ang aking luhoyang shovel para tanggalin ang iyong ulo. Pangolin, okay ka lang. Tulungan kitang patayin ang batang ito. Isang grupo ng mga miyembro ng Mountain Moving Sect ang tinitigan ng masama si Ricardo. Ang pagnanakaw ng libingan ay isang makulimlim na negosyo, at ang mga taong ito ay hindi dapat gawing trifle. Marami ang may dugo sa kanilang mga kamay. Kapag sinabi nilang papatayin nila ang isang tao, hindi sila nagbibiro. Ayos lang ako. Lahat, umatras muna. Ikanaway ni Pangolin ang kanyang kamay at pinandilatan si Ricardo na may bahid ng galit. Anak, considering you are Gerards Jr., bibigyan kita ng chance. Humingi ng paumanhin sa akin ngayon at bayaran ako ng $10,000 sa mga gastusang medikal, at hahayaan ko na ito. Kung hindi, tulad ng nakikita mo, kami na Mountain Moving Sect ay papatayin ka at ililibing ka dito mismo. Maniwala ka o hindi. Nang matapos siyang magsalita ay mabilis na hinayla ni Gerard si Pangolin sa isang tabi. Pangolin, pag-usapan natin ito. Huwag makipag-away kay Ricardo. Hindi rin siya madaling pakisamahan. Natagpuan ni Gerard ang kanyang sarili na nasa gitna, pakiramdam niya ay wala siya sa magkabilang panig. Alam niya kung gaano kalakas si Ricardo. Kung talagang napukaw, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Hindi siya madaling pakisamahan. Kaya ano? Ibig bang sabihin ay madaling pakitunguhan ang ating Mountain Moving Sect? Ito ang kampo ng Mountain Moving Sect. Libo-libo tayo dito. Maaari natin siyang lunurin ng laway. At ang aming sekta ay puno ng mga eksperto. Anak, huwag mong isipin na dahil lang sa may kakayahan ka, kaya mo nang umarte sa harap ko. Humingi ng tawad at magbayad, o papatayin ka namin. Ngumisi si Pangolin, itinuro ang kanyang daliri sa ilong ni Ricardo. Nagkibit-balikat si Ricardo at pinalipad siya. Alam ni Pangolin na may kasanayan si Ricardo. Ngunit hindi siya naniniwala na kayang kunin ni Ricardo ang napakaraming alagad ng Mountain Moving Sect. Bukod dito, maraming eksperto mula sa sekta ang naroroon. Ganun ba? Kung gayon gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Tingnan natin kung gaano talaga katigas ang Mountain Moving Sect mo. Malamig na tumikim si Ricardo, matigas ang mukha. Hinamak niya ang pakikitungo sa mga dalubhasang ito na mababa ang antas, ngunit kung patuloy siyang itutulak ng mga ito, hindi tutol si Ricardo na sampilan sila hanggang sa mamatay. Damn it! Mukhang may death wish ka talaga. Lalong naging mabangis ang ekspresyon ni Pangolin.
Nakita ng iba pang miyembro ng Mountain Moving Sect ang pagmamataas ni Ricardo at sinimulan siyang palibutan ng may pananakot. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinis na boses ang umalangaw-ngaw. Tumigil ka. Tumigil ang lahat. Sino ang nang-ahas na hindi gumalang kay Ricardo? Kasunod ng boses, 2 tao ang nagtulak sa karamihan ng mga disipulo ng Mountain Moving Sect at nagmadaling pumunta. Ang isa ay isang matandang lalaki na mukhang nasa edad 60 o 70, at ang isa ay isang mapang-akit na babae. Mr. Ballard, Master Homer, sakto namang dumating kayong dalawa. Inatake ako ng lalaking ito sa teritoryo ng Mountain Moving Sect namin. Wala siyang respeto sa sekta natin. Nagliwanag ang mga mata ni Pangolin nang makita ang 2 bagong dating. Sila ay walang iba kundi sina Mr. Ballard at Master Homer, 2 elder ng Mountain Moving Sect. Parehong mga nangungunang eksperto sa antas ng core formation. Sa pananaw ni Pangolin, kahit na may ilang mga kasanayan si Ricardo, wala siya sa harap ng mga eksperto sa core formation. Sampal. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, sinampal ng malakas ni Master Homer si Pangolin sa mukha. Sinundan ni G. Ballard ang isang sipa na nagpalipad ng Pangolin. Bulag kang tanga. How dare you provoke Ricardo? Galit na saway ni G. Ballard. Sa sumunod na segundo, siya at si Master Homer ay maingat at magalang na bumaling kay Ricardo. Ricardo, matagal na tayong hindi nagkita. Ang aming mga alagad ay mga mangmang. Mangyaring huwag kang magalit. Bahagyang yumuko ang 2 kay Ricardo na may ngiti sa mga labi. Nasaksihan nila mismo ang napakalaking kapangyarihan ni Ricardo sa lumang tirahan ng Ailonia Ward family. Libu-libong mga tama ng kidlat ang naging abu sa bangkay ni Master Robinson habang si Ricardo ay nakaligtas ng hindi nasaktan. Ang nakakagulat na tagpong iyon ay nakaukit sa mga alaala ni G. Ballard at Master Homer. Bukod dito, iniligtas ni Ricardo ang kanilang buhay sa araw na iyon. Kung wala si Ricardo, namatay sila sa kamay ng Haring Bangkay. Ngayong muli silang nagkikita, naramdaman nilang tila mas hindi maarok si Ricardo kaysa dati. Kaya si Mr. Ballard at Master Homer. Nagkataon lang. Halos nakalimutan ko na kayong 2 ay galing sa Mountain Moving Sect. Haha. Medyo nagulat si Ricardo nang makita sila. Naalala niya tuloy kung bakit parang pamilyar ang pangalang Mountain Moving Sect kanina. Ito ay dahil nag-cruise ang landas niya sa 2 elder na ito sa lugar ng Ailonia Ward family noon. Sa sandaling ito, hinawakan ni Pangolin ang kanyang mukha at tiyan habang siya ay awkward na bumangon mula sa lupa. Naguguluhan siyang tumingin sa 2 matanda sa pagiging magalang kay Ricardo. Ang iba pang miyembro ng Mountain Moving Sect ay napuno din ng kawalan ng katiyakan at pagdududa. Pangolin, halika dito. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Ricardo. Kung hindi, ililibing ka namin ngayon. Malamig na utos ni Master Homer, ang kanyang tono ay may bahid ng panggigigil. Tila nag-aalala siya na kung hindi mapawi si Ricardo, ang kanyang galit ay maaaring mapunta sa buong Mountain Moving Sect. Hindi sila sigurado kung ang 1,000 o higit pang mga taong naruroon ay sapat para patayin ni Ricardo. Kabanata 959, bumaba din siya. Lahat ng nasa Mountain Moving Sect, kabilang si Gerard, ay natigilan sa mga reaksyon ni Mr. Ballard at Master Homer. Pagkatapos nilang mag-appear, imbes na ay back up si Pangolin, ginawa pa talaga nilang humingi ng tawad kay Ricardo. Lumuhad ka na. Malamig na utos ni Mr. Ballard sa Pangolin, na nagpapalabas ng nakakatakot na aura. Nanginginig si Pangolin at agad na lumuhad kay Ricardo. Tumayo roon si Ricardo, tinanggap ang paghingi ng tawad. Dahil ang taong ito ay nagbabanta na papatayin siya, ang pagpapaluhod sa kanya at paghingi ng tawad ay hindi masyadong hinihingi. Tsaka baka si Ricardo pa ang magligtas sa buhay niya ngayon. Ricardo, pasensya na. Hindi ko nakilala ang kadakilaan mo. Pakiusap huwag mo akong ipaglaban. Masungit lang akong tao. Tulungan mo akong magmakaawa sa 2 matanda. Lumuhad si Pangolin sa lupa, humingi ng tawad at nagmamakaawa kay Ricardo. Kinawayan ni Ricardo ang kanyang kamay at sinabi kina G. Ballard at Master Homer, hayaan mo na.
Ikaw ay mapalad Ricardo ay magnanimous. Kung hindi, magkakaroon ka ng malaking problema ngayon. Malamig na umungol si Mr. Ballard. Sa sandaling ito, binago ni Ricardo ang kanyang tono at nagtanong, Mr. Ballard, Master Homer, ang iyong mountain moving sect ba ay nagpaplanong pumasok sa libingan ngayon? Tumango si G. Ballard, oo. Hindi naman kami nagdala ng napakaraming tao dito just for fun. Ang sinaunang libingan na ito ay maaaring ang tunay na pahingahan ni Spike Keller. Nais itong tuklasin ng aming mountain moving sect. Ricardo, bakit mo natanong? Mukhang nalilito si Master Homer. Seryosong payo ni Ricardo, I suggest you wait and observe for now. Malaki ang panganib sa ibaba. Oh, nagpalitan ng tingin sina G. Ballard at Master Homer, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kawalan ng katiyakan. Sa sumunod na segundo, sabay-sabay silang nagtanong, Ricardo, sigurado ka ba? Sigurado ako. Nakikita ko na napakalakas ng malevolent energy sa loob. Kung may pumasok, malaki ang posibilidad na hindi na sila lalabas ng buhay. Tumango si Ricardo. Nang marinig ito, halata sa mukha ni Master Homer at G. Ballard ang magkahalong pagdududa at pag-aalala. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumango si G. Ballard kay Ricardo, sige, makikinig kami sa iyo. Pagkatapos ay nagpadala siya ng salita sa mga matatanda at inutusan ang lahat sa Mountain Moving Sect na manatili sa kampo. Tinawag ulit ang mga nasa loob. Walang pinayagang pumasok sa libingan ng walang pahintulot. Huling beses sa Aieloniath Ward family, bago tuklasin ang puntod ni Master Robinson, hinulaan ni Ricardo na hindi ito isang treasure trove kundi isang kalamidad. Walang nakikinig noon. Anong nangyari? Ang Aieloniath Ward family ay muntik nang mapuksa ng Corpse King. Tanging sina G. Ballard at Master Homer lamang ang nakaligtas mula sa kanilang sekta dahil namagitan si Ricardo sa oras. Kaya sa pagkakataong ito, nang marinig ang payo ni Ricardo, nagpasya sina G. Ballard at Master Homer na magtiwala sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Hindi masakit ang paghihintay at pagmamasid. Nagulat din si Gerard na makikinig kay Ricardo ang dalawang matatanda ng Mountain Moving Sect. Mabilis ding nagbago ang isip niya. Sa sandaling ito, ginamit ni Ricardo ang kanyang Dragon Gaze Heavenward technique para isagawa ang energy observation, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Nakita niya na pagkatapos matanggap ni Gerard at ng mga disipulo ng Mountain Moving Sect ang utos na huwag pumasok sa libingan, nawala ang masamang enerhiya sa itaas ng kanilang mga ulo. Kinumpirma pa nito kay Ricardo na may malaking panganib sa ibaba. Sa tanghali ng araw na iyon, nang ang enerhiya ng Yang ay nasa tuktok nito, maraming malalaking paksayon at puwersang lumulusob sa libingan ang nagsimulang maghanda para pumasok sa libingan. Bago ito, sinubukan ni Ricardo na hikayatin sila na huwag bumaba. Ngunit sino ang makikinig sa kanya? Ang ilan ay muntik pang makipag-away kay Ricardo, na inakusahan siyang naghahasik ng kaguluhan. Habang pinapanood niya ang ibang mga grupo na pumasok sa libingan sa ilalim ng lupa, ang mga miyembro ng Mountain Moving Sect ay nagtipon-tipon upang mag-obserba, ang ilan ay mukhang ayaw. Mr. Ballard, naniniwala ba talaga ang Mountain Moving Sect mo sa kalokohan ng batang ito? Hahaha. Maghintay lang hanggang makuha natin ang fortune-altering divine object. Makikita ng sekta mo. Malaking panganib. Nakakatuwa yan. Sa napakaraming eksperto dito, anong panganib ang maaaring magkaroon? Buti naman hindi sumasali ang sekta mo. Mas kaunting tao ang makakalaban. Ang mga miyembro ng Dragon Seeking Sect, Mountain Unloading Sect, at Golden Point Sect ay tahasang tinutuya ang Mountain Moving Sect. Napatingin sila kay Ricardo ng masama. Si G. Ballard at Master Homer ay nanatiling tahimik ngunit nababalisa din habang pinapanood nila ang ibang paksayon na pumasok sa libingan. Gayunpaman, nagpasya silang sundin ang babala ni Ricardo at maghintay. Sa wakas, isang grupo ng mga walang kaakibat na magnanakaw ang tumalon sa underground passage. Nang makita ang grupong ito, naningkit ang mga mata ni Ricardo. Ang kanyang paglilinang ay umabot na sa mid-stage hollow void. Kahit na itago ng mga taong ito ang kanilang lakas, hindi sila makaligtas sa kanyang pansin.
Kabilang sa kanila ang dalawang nascent soul expert, isang middle-aged couple. Ang lalaki ay mukhang ordinaryo ngunit may kahangahangang presensya. Lumitaw ang babae sa edad na 30s na may magandang kilos at magagandang katangian. Ilang segundong nakatitig sa babae ang mga mata ni Ricardo bago sumili sa mga mata nito ang pagdududa at pagtataka. Sa sumunod na segundo, sinabi niya kina G. Ballard at Master Homer, bumaba muna ako para mag-imbestiga. Maghintay ka dito. Dahil doon, tumalon siya sa pasukan ng libingan. Nang makita ito, may mga bus mula sa kanilang paligid. Nagpalitan ng kakaibang tingin sina G. Ballard at Master Homer. Kabanata 960, 9 Cat Life Prolonging Formation, Bahagi 1. Nakita ng iba pang tatlong pangunahing paksayon ng pagsalakay sa libingan at ilang puwersa ng pagsalakay ng mga nicho sa labas si Ricardo, at kaagad na sumabog ang isang koro ng bus. Ha! Ang taong iyon ay patuloy na nagsasabi na mayroong malaking panganib sa ibaba, ngunit siya mismo ang bumaba. Hahaha, talagang naniwala sa kanya ang mga tanga ng Mountain Moving Sect. Nakakatuwa. Siya ay nagsasalita tungkol sa malaking panganib, ngunit siya mismo ay bumababa. Ano, hindi ba siya natatakot sa panganib? Ilang sandali, sunod-sunod na bumangon ang mga mapanukso at mapanuksong boses. Maging ang maraming alagad ng Mountain Moving Sect ay nagpakita ng galit nang makita nilang bumaba si Ricardo. Pakiramdam nila ay nalinlang ang kanilang nakatatanda. Mr. Ballard, tumalon si Ricardo sa kanyang sarili. Ang lalaking ito ay malinaw na nakakatakot lamang. Galit na sabi ni Pangolin sa sandaling ito. Talaga, Elder, bakit natin siya pakikinggan? Dapat bumaba na rin tayo. Kung hindi, hindi tayo makakakuha ng bahagi ng fortune-altering divine object. Hindi lang ang fortune-altering divine object. Sa dinami-dami ng taong bumababa, hindi ba lahat ng magagandang bagay sa libingan ay nasamsam ng malinis? Oo. Kung hindi tayo bababa, walang mapapala ang ating Mountain Moving Sect. Sinisikap niya lang tayong linlangin na manatili dito para mas kaunti ang kalaban niya. Ang mga disipulo ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon ng sunod-sunod. Umiling si Gerard, na hindi rin sigurado. Sa sandaling ito, si Master Homer ay nagtaas ng kanyang boses at sumigaw, lahat, tahimik. Pagkatapos ay tumingin siya kay G. Ballard at nagtanong, Mr. Ballard, ano sa tingin mo? Malamig na ngumuso si Mr. Ballard sa sandaling ito, hindi na kailangang sabihin pa. Sundin natin ang payo ni Ricardo at panoorin kung paano nangyayari ang mga bagay. Kung talagang pinagnanasaan ni Ricardo ang fortune-altering divine object na iyon, kasama ang kanyang mga kakayahan, sino ang posibleng kumuha nito sa kanya? Hindi na niya kailangang gumawa ng ganoong haba para hikayatin ang lahat. Bukod dito, malinaw na ipinakita sa unang pag-uugali ni Ricardo na hindi niya balak bumaba. Ngayon lang siya biglang nagbago ng isip sa hindi malamang dahilan. Ang mga mata ni G. Ballard ay kumikinang sa karunungan habang umiiling siya at nagsalita sa malalim na boses. Sabi nga, tuso ang matatandang multo. Nagtiwala si G. Ballard sa kanyang sariling intuition at hindi lubusang nagduda kay Ricardo dahil sa hakbang na ito. Hindi rin siya madadala sa sulsol ng iba. Sige. Pagkatapos ay, titingnan natin kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay. Tumango si Master Homer at hindi na nagsalita pa. Hindi kalayuan sa lambak, sa tuktok ng isang taluktok ng bundok, isang figure ang nakatayo roon, na tila pinaghahalo ang nakapalibot na mga halaman. Ang tao ay nakasuot ng kulay abong balabal, at ang kanilang mukha ay kulubot na gaya ng matandang balat ng puno. Ang buong tao ay naglabas ng nakakatakot at ubod na aura. Pumasok ka. Kayong lahat, pumasok na kayo. Pumasok ka at maging pagkain para sa mahabang buhay ng aking Master Chandler. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sakam na pagnanasa habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari sa lambak mula sa malayo. Sa sandaling ito, unti-unting lumitaw ang isa pang figure sa tabi ni Master Chandler. Ang bagong dating ay nakasuot ng masikip na pulang damit na perpektong nakabalangkas sa kanyang kaakit-akit na figure. Ang kanyang mga labi ay kasing pula ng dugo, ang kanyang hitsura ay mapang-akit,
Ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay tila mas masama kaysa sa Master Chandler sa tabi niya. Kung nandito si Ricardo, makikilala niya ang babaeng ito bilang pinsan ni Miranda, si Harlow. Pagbati, Lady Soul Void Enchantress. Nang makita si Harlow, si Master Chandler, na ang lakas ay umabot na sa early stage Hollow Void, agad na inituwid ang kanyang mukha at yumuko ng malalim. Si Master Chandler ay isang elder ng Yin Moon Tower, isang sinaunang masamang paksayon na kaanib sa Hall of the Three Realms. Gayunpaman, ang Yin Moon Tower ay mas malakas kaysa sa isa pang kaakibat na masamang paksayon ng Hall of the Three Realms, ang Ghost Clock. Ito ay kabilang sa isang nakatagong mundo ng mga nangungunang masasamang paksayon. At si Harlow ay isinilang na may Supreme Yin Body at isang natural na talento para sa pagsasanay ng Hall of the Three Realms, Supreme Martial Technique na Soul Void Method. Ngayon siya ay naging Soul Void Enchantress ng Hall of the Three Realms, ang kanyang lakas ay umabot na sa rurok ng late stage Hollow Void. Bukod dito, siya ay napili ng organisasyon ng Order Warden bilang isa sa nangungunang 10 binhi ng Star Path. Kahit na sa loob ng Hall of the Three Realms, ang kanyang katayuan ay hindi bababa sa katayuan ng mga matatanda at siya ay inaayos pa bilang susunod na Hall Master. Sa harap ni Harlow, si Master Chandler ay walang iba kundi isang utusan. Na-set up mo na ba ang 9-cat life prolonging formation? Walang pakialam na tanong ni Harlow. Naka-set up na. Si Master Chandler ay lumuhod sa lupa at tumugon ng may paggalang. Mabuti. Pagdating ng panahon, ang kanilang sigla ay magiging iyo. Tungkol sa kanilang mga kaluluwa. Sa puntong ito, dinilaan ni Harlow ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kalupitan at kasakiman. Akin sila. Hinuyam niya ang kanang kamay sa isang nakakatakot na ngiti. Siyempre naman. Si Master Chandler ay nagpa-phone ng paulit-ulit. Mabuti. Sige na. Huwag mong guluhin ito. Tumango si Harlow. Tumingin siya sa lambak kung saan matatagpuan ang sinaunang puntod na may sakam na mga mata na may bahid din ng pag-aalala. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang may mangyayaring mali sa pagkakataong ito. Nag-o-overthink ba ako? Kahit na hindi ako kumilos, ang lakas ni Master Chandler ay umabot sa early stage Hollow Void at mayroon siyang iba't ibang evil techniques. Paano maaaring hadlangan ng mga hamak na paksayon at puwersang ito ang aking mga plano? Sa napakaraming kaluluwa na napalitan ng enerhiya ng kaluluwa, dapat ko bang sanayin ang Soul Void Method sa pinakamataas na antas nito pagkatapos itong ma-absorb? Dagdag pa, sa mga mapagkukunang ibinigay sa akin ng organisasyon ng Order Warden, hindi dapat maging problema ang pagpasok sa Shattered Void Realm. Bulong ni Harlow sa kanyang sarili na may tame time na mga mata. Isang tipak ng itim na enerhiya ang tila laging namamalagi sa ibabaw ng kanyang katawan. Iyon ay, Chi, na kumakatawan sa kasalanan at karmic obstacles. Gayunpaman, ang mga martial technique ng Hall of the Three Realms ay lubhang masama. Ang Soul Void Method ay maaari pang ang baguhin ang kasalanang ito at ang karmic na obstacle generated na, Chi, sa magagamit na nakakatakot na enerhiya.